Hi guys, Milop Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Cups, the Hierophant, the Tower, and the Six of Swords. Okay. So, meron dito makikipagbati sa inyo or makikipagbalikan sa inyo, lalo na kung ito ay someone na asawa mo, okay? Or someone na nagkaroon kayo ng serious relationship. So, talagang naging magulo yung relasyon ninyo na dalawa, and mukhang gusto naman niya dito na magkaroon ng positive changes between you and him or her, okay? And then we have here the King of Wands, the Star, the Four of Swords, and the Page of Cups. Okay, so mukhang ano naman talaga siya dito. Gustong-gusto niya talaga na maisaayos yung relationship ninyo at umaasa talaga siya dito na maging buo kayo muli. And pwedeng, ayun nga, ma-recover ninyo yung relationship ninyo and parang patuloy niya na bibigyan ka ng assurance, okay, na mas magiging vocal siya sa'yo sa kung ano yung nararamdaman niya or sa kung ano yung mga dapat niya na gawin or gagawin niya para magkaroon ng improvement sa relationship ninyo na dalawa. So we have here the Knight of Wands, the Six of Coins, and the Magician. So mararamdaman mo na talagang nag-effort siya dito or nagiging aggressive siya sa pagpapatunay sa iyo na totoo nga yung mga pinagsasabi niya. So, makikita mo na ibinibigay niya talaga sa'yo dito yung mga gusto mo or pangangailangan mo. And then, we have here the Magician, which means nga na nag-e-effort siya doing the best na kaya niya. Okay? And then, we have here the Eight of Coins again. This one is effort again, working hard, kumbaga, para masolusyonan kung ano man yung mga naging problema ninyo na dalawa. And because of that, we have here the Ten of Coins, which means magiging happy ka in all aspects. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. We have here the Two of Swords, the World card, the Six of Cups, and the Knight of Coins. Okay. So, hanggang ngayon, parang confused ka pa din or hindi mo pa rin alam kung ano yung gagawin mo. Kung lalayo ka na ba, kung magsisimula kang muli, or kung mag-aantay ka pa rin ba sa pagbabalik ng isang tao na hindi mo naman sure kung talaga bang babalik siya sa iyo. Okay? And then we have here the Ace of Swords, the Fool, the Chariot, and the Strength card. But fortunately, yung pagdududa mo na yan, yung confusion mo na yan, maaaring malinawan ka, matauhan ka, na maybe it's time for you to begin again or parang to start a new chapter nga in your relationship kung saan
hindi mo na inaalala pa ang nakaraan, parang carefree, stress-free, ganyan. Okay, na handa ka ng umusad muli sa buhay mo, na parang magkakaroon ka na dito ng lakas ng loob para nga magsimula muli. Okay, and then we have here the 7 of Swords, the 8 of Cups, and we have here the 5 of Wands. So, siguro, ang isa sa magiging pangpalakas loob mo dito ay yung cause ng pag-aaway ninyo noong person mo. Pwede nga kasi naniloko ka nito or nagsinungaling siya sa'yo, and maaaring meron nga siyang mga bagay na hindi maibigay sa'yo na alam mo sa sarili mo na kailangan mo itong layuan. Okay? So, you are really ready to find your own happiness by moving on. Okay? And then we have here the Devil and the Wheel of Fortune. So, dahil dyan, you might get attracted to someone, okay, na pwedeng mas lalo pang magpabago sa takbo ng buhay mo. And then we have here the 2 of Coins, which means parang magiging busy yung life mo. Parang you are juggling here, pwedeng work, social life, ganyan, personal, family, parang ganon. Na siguro pwede rin to an extent na sa sobrang busy mo na, hindi mo na priority, kumbaga, itong tao na to na pwedeng ma-attract sa'yo, or pwedeng ikaw siguro yung ma-attract sa tao na to, pero siguro is more on crush na lang, hindi mo masyadong pagtutuunan ng pansin kasi nga ang daming ganap na sa buhay mo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the 3 of Coins, the 4 of Wands, the 3 of Swords, and the 6 of Coins. Okay, so kung nagkaroon ng third-party situation sa relationship ninyo, maaaring makikipag-ayos na sa inyo itong person ninyo. Okay? Na pwedeng mararamdaman mo na mas nagiging giving siya sa iyo. Or basta ginagawa niya yung makakaya niya para lang siguro mapagbigyan mo siya or mapatawad mo siya or balikan mo siya. Kaya lahat, all out siya. Bigay siya sa'yo. Oo siya ng oo sa lahat ng gusto mo. And 3 of Coins talaga nakikipag-cooperate siya sa'yo sa lahat ng mga pinagsasasabi mo sa kanya or hinihiling mo sa kanya. Okay, and then we have the Queen of Cups. Of course, syempre, mahal na mahal mo pa rin itong tao na ito, na umaasa ka pa rin na magkakaroon kayo ng magandang future. Okay, na pwede naman na tipong masolusyonan lahat ng problema ninyo, na talagang wala na yung third party, gano'n, na maibabaon nyo na sa limot lahat ng mga naging problema ninyo. And mukhang open naman siya dito, or nagiging truthful naman siya dito sa iyo. Okay? And then we have here the 7 of Coins, the Hangman, and the Temperance card. So, ang nakikita ko lang dito, medyo hindi ganun kabilis yung usad ng relationship ninyo. Okay? Parang it will really take some time for things to develop.
Pero the good thing about it is habang walang development na nangyayari, parang okay naman kayo. Kampante naman. Parang going smoothly naman. Ganyan. Okay, na meron possibility, na meron namang magandang kahihinatnan itong relationship na ito kahit na mabagal yung usad. Okay, and then we have the Three of Wands and the Emperor. As I have said, there's going to be a progress in the relationship. Yun lang, mabagal. Pero we have here the Emperor na talagang yung bagal na to, pwedeng ito yung magiging pangpatibay sa pundasyon ng relasyon ninyo na dalawa. And then we have here the Five of Cups. Kaya, wag ka sigurong masyadong maatat. I think kasi may time na madidisappoint ka or maybe you will be questioning na ano nang nangyayari? Bakit parang wala naman? Saan ba ito papatungo? Kasi pag yun ang umiral sa'yo, you might end up, having like regrets. Okay? Or pwedeng pag-ugatan, kumbaga, ng problema sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, mas maganda na yung mabagal yung usad kaysa naman sa mabilis, pero meron namang nangyayari na mga problema. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.